Ito mga amigo, yung ating 2022, yung ating dashboard, naka-analog meter panel. Ito yung nagustuhan ko sa harapan niya eh. Ito, ganda ng stylish dito. Lining. Sexy. Kita nyo mga meg sa malapitan. Yan o, parang hydro dip. Pero yun mga amigo no, siguro kung hindi nila i-pace out to, yan. So ang ganang panahon mga amigo no, makulimlim, panigurado oran to mamaya. So time check mga megs, alas 2:04 ng hapon. Dito po tayo sa Yamaha Greenlist Dawis, Tagbilaran City. Dahil dito mga megs, may kukumpara tayo na motor na nilabas ngayong 2023. Ikukumpara natin mga megs yung 2022 na model at 2023 kung ano ba yung mas pogi pa rin, yung 2022 na model or yung 2023. So mga amigo, puntahan natin para malaman nyo kung ano yung tinutukoy ko. So watch out pala sa aking sponsor, watch out sa Chaoyang Tire Philippines, watch out din po sa Kish Sticker Page, at watch out sa aking Dwight. Para mga megs, boom! Kita nyo mga amigo, sa harapan natin Yamaha X-Max 2022 at boom, Yamaha X-Max 2023. Kita nyo? 2023, 2022. So yung mga amigo, ano kayang trip nyo? Tignan natin mga amigo kung sino pa rin yung mas pogi dito sa dalawang motor na ito. At tignan natin kung sino yung mas kung sino mas advantage sa kanilang dalawa. At sino yung mas lamang. Pero mga amigo no, sa specs, nasa screen lang po natin dahil hindi naman kasi tayo expert sa specs nito. So kung ano lang po yung nakikita natin sa motor na ito at kung ano yung nararamdaman natin, ayun lang po talaga yung sabihin ko ang dapat mong bilhin ngayong 2023. Pero yung nga ang mga amigo no, panigurado mapipace out po ito. At ito na po yung bagong labas. Kaya bago simula, montage, pasok. Dito tayo magsimula sa kanilang front headlights. So ito mga amigo yung X-Max 2022. Ito yung kanyang headlights. Maraming nagsasabi mga amigo, parang trip pa rin nila yung headlights ng 2022 dahil napaka-stylish talaga, napakaganda rin no. Dahil ito mga amigo, angas talaga tingnan niya. Ito yung mga maganda no. Yan no. Ganda, yung may mga talim-talim dito. Attractive talaga siya kapag dumantag ka to sa harapan mo. Ito yung nagustuhan ko dito eh. Meron siyang ilaw pa dito. Yun nga lang no, yung kanyang signal lights or yung kanyang turning lights ay bulb type. So nasa gilid po dito. At ito mga miss no, meron siyang daylight running dito. Siyempre yung available na dito na 2022 na version is glossy gray. At ito rin mga miss, hindi siya basta-basta na magaspang style lang siya. Parang meron siyang ibang mga kulay dito na parang itim tsaka gray. Kaya ganda. Ito naman mga amigo sa 2023. Kita nyo? Letter X na dito mga megs. So fully LED na po yan. Meron siyang daylight running dito. Parang yun nga lang mga megs no, parang lumiit yung kanyang muka dito kumpara kasi sa 2022, parang malapad talaga siya. Ito naman mga megs, parang naging fit talaga siya. Maskulado siya na fit, ganoon. At ito naman mga megs, sa kanyang signal lights or turning lights ay LED na po yan. At nandito na po sa taas, hindi na po dito sa baba. Hindi po siya bulb type, pero LED po. Yan, ito. So yun no, ganda diba? Ito yung nagustuhan ko sa harapan niya eh. Ito, ganda ng stylish dito. Lining. Sexy. Ating gulong naman sa harapan ay ganoon pa rin mga amigs no, yung size nila. Yun mga amigs no, yung brand naman ng gulong niya is Dunlop. At sa 2022 ay Dunlop din po. Pero yung mga amigs no, sa kanyang front fender ay nag-iba. Kung dito kay 2023, parang naging Daredevil siya dahil may sungay siya dito. Parang protection na rin siya para sa ating front suspension dito na telescopic fork. Dahil dito mga amigs sa 2022 ay
wala po siyang sungay dito. Maiksi lang yung sungay niya. So yung 2023, mas tumaas na yung sungay niya. So mas lumala yun. Pero ganun pa rin mga mix, no? Magaspang pa rin dito. At ito naman is glossy. Yan. So same pa rin ng brand ng gulong is Dunlop. Kaya for sure, ganda pang banking to. So yung ating radiator na sa loob, may cover siya doon. Pero yun, no? Para sa akin, no? Bilhin lang kayo ng aftermarket na pang cover sa ating radiator para protection talaga, panigurado lang. Kahit na mahaba yung kanyang fan fender dito sa likuran, pero ano lang, Boy Scout tayo panigurado lang. So parehas din mga mix, no? Yung kanyang caliper dito is walang brand, matte black siya. At sa 2023 ganoon pa rin po. Sa disc brake mga megs, same lang ng pormahan ng disc brake dito, parehas lang. Sa gilid naman mga megs, ito yung gilid ng 2022. Kita nyo? So yung kanyang 3D emblem dito nasa loob. Yan. Dahil dito kasi sa 2023, yan, nasa labas na siya, pero nasa taas. Yung sa 2022 nasa baba kasi, ito sa taas na siya, pero nasa labas na siya mga megs. Yan, ito yung 2023 at ito yung 2022, di ba? 2022, 2023. Kita nyo? Sa gilid naman ng 2022, ganito. So glossy black siya dito. Pero ito yung nagustuhan ko mga megs, yung kanyang footboard parang naka hydro dip. Yan, no? Pwede yung paa dito or dito. Yan, no? Kita nyo mga megs sa malapitan. Yan, no? Parang hydro dip. Hindi siya yung plain lang na kulay itim, Tapos ito glossy gray na yan. Yung espada niya is glossy black. At sa apakan ng OBR, ganyan, alloy. Kaya naman wala ka ng bala sa kalawang. Dito naman mga megs sa 2023, kita nyo naman glossy black din boot dito. Ito matte green. At ito magaspang na kulay itim. Pero plain lang siya mga megs na kulay black. Hindi po siya parang naka hydro dip. Hindi po. At ganoon pa rin, no? Numapakan sa OBR, alloy din po. Ito ay nagbago mga megs Kung sa 2022 walang ganito, plain lang talaga siya na black hanggang dito. Ito kasi sa 2023, yan, no? May labasan siyang hangin dito. Pagdating naman mga amigo sa pormahan ng kanyang tambutso dito, ay same pa rin mga amigo, no? Same pa rin ang pormahan mga megs ng 2022 at 2023. So parang barrel pa rin siya na meron siyang makapal na headguard dito para po to protect po para sa mga bata mga kulit, iwas paso siya. Tapos mga megs, no, sabi ko, no, kapag nakabili na ako ng X-Max 300, plano ko na gawing rat lock yung kanyang muffler dito kasi malapad siya, tapos payat, parang ang ganda tingnan mga megs. Parang ganun lang, trip ko lang. So yung radiator natin mga megs, no, wala po dito sa gilid, andun pa sa loob. Dito po mga megs yan, yung radiator natin. Naman dito, ito yung pormahan dito, straight lang siya. Tapos may lining. Dito kasi mga megs kay 2023, may iba po medyo yung design dito. Yan. So yan, no, hindi na siya straight diretso. Parang meron na siyang kurba dito. Yan. Tapos ito yung lining. Ganda. X-Max, wala siyang nakalagay na CC dito. Ating rear fender mga megs, no, same pa rin ng pormahan, no, same pa rin ng lapad, pero kasi dito kay 2023 diretsa na siya, nakalagay yung plaka dito. Yan, dito na siya diretsa. Dito kasi mga megs kay 2022, mayroon siyang bakal dito. Yan. So parang naka-ulbo yung ating plaka dito mga megs, dahil meron siyang roller dito. So same pa rin, no, sa disc brake, sa rear brake ay naka disc brake at naka matte black po yung kanyang caliper dito. So same pa rin po ng pormahan ng 2023. At syempre mga megs, ito na mga amigo, punta na tayo dito. Ito mga amigo, yung ating 2022, yung ating dashboard, naka analog meter panel. Meron siyang malit na digital dito, kaya for sure meron siyang orasan. Actually mga amigo, na-try ko na to dati na it is right to. Ganda mga amigo sa kanyang dashboard, especially kapag gumagalaw yung yung parang yan, no, gumagalaw. Ganda tingnan mga amigo parang ano siya mga parang mata siya ng pugo na nakatingin sa iyo. Ganda tingnan mga amigo.
Actually mga migs, no, ang dami rin po nang sabi na maganda pa rin yung dashboard ng 2022. Ito kasi mga migs kay 2023, ito talaga mga migs yung pamatay ngayon, yung bago, naka fully digital meter panel, yan o, parang sasakyan talaga siya mga migs. Yan, may ilaw na yan, tsaka meron na po yung orasan mga migs, diba? Kita nyo man, ganda diba? Tapos dito mga migs, oh, tingnan nyo naman, parang mas tumaas kasi mga migs yung 2023 kumpara sa 2022 na parang maliit siya konti. Ito kasi parang matumaas siguro ito dito, dahil dito siguro dahil parang mas mataas to eh, kaya feeling ko parang mas mataas yung 2023. Pero yun mga amigo, no, siguro kung hindi nila i-phase out to, panigurado may bibili pa rin ng 2022 dahil marami din kasi mga amigo na napupugian sa motor na ito at naaangasan, kaya for sure, no, na mabenta pa rin po ito. Pero kung gusto mo talaga ng upgrade, dito tayo kay 2023. Sa switches naman mga megs, sa switches sa 2023 meron siyang kill switch, ito rin po yung starter natin, meron siyang hazard light, ito naman po yung ating high beam, low beam, pass switch, saka signal light, saka horn, saka ito mga mission settings natin, mga information para kung gusto mo na magpalit ng mga settings dito sa ating dashboard. Dito naman kay 2022 same pa rin, no, kill switch saka power natin starter. So ito yung hazard light, pero andito yung ating information na switch dito, wala po sa kabila. Sa kabila pass switch, signal lights, saka signal lights, saka yun horn natin mga megs. Ganun lang siya, simple lang, siyempre ganun pa rin, no, naka smart key po yung dalang motor na ito mga megs. So simple rin ng design, yung ating under seat storage, saka yung ating tangke. So push, taka, ikutin mo lang po yan. Pero mas gusto ko yung ito mga megs, parang tela siya na parang tela siya na leather yung design dito, yun, no, dito. Kumpara kasi kay 2023 na plain lang talaga siya na kulay itim. Ito kasi medyo may pagka-format talaga eh, parang classic. Yan, no. Ito yung ating side pocket sa kabila. Yan, may lock po yan. At sa kabila naman, yan, push lang. Dito naman kasi mga mix sa kabila sa 2023, yan, simple yung talaga siya, wala na siyang design dito. Yan, push, saka open mo lang yan. Yan, ganyan po yan. Meron na pong mga 12 volts charger port yan. Saka yun pala mga amigo, no, yung motor na to na 2023 ayun, meron na pong tinatawag na features na Yamaha Y-Connect. So yun mga amigo, no, ang Yamaha Y-Connect, magagamit mo lang siya once po na may data yung ating cellphone. So dapat kapag tayo mag-rides o kapag tayo lumabas, dapat lagi pong may data yung ating cellphone or may load para magamit po ang Yamaha Y-Connect. Ang purpose naman kasi mga miss ng Yamaha Y-Connect, magamit mo siya na when it comes, no, na wag naman sana, no, na if in case na malakaw yung motor natin, malaman kung saan po nila pinak yung motor natin. Yun po yung purpose ng Yamaha Y-Connect. Tsaka ang dami pa mga megs, meron dyan na malalaman mo kung ano yung problema ng motor mo. Ang dami mga etc. Hindi ko na po isahin dito kasi mga megs ay 2022 simpleng motor lang po ito. Hindi po siya nakakonect sa Yamaha Y-Connect, wala pong features na ganun, simpleng motor lang. Punta tayo sa presyo ng dalawang motor na ito. Presyo ng X-Max 2022 at 2023. So yung 2022 mga megs, yung presyo po nito ay nasa 274,000. May down payment po siya na 67,000 at yung monthly for 3 years is 10,675. At yun mga amigo, no, once na on time po tayo magbayad ay may rebate po yan na 300. Dito naman mga amigo kay X-Max 2023, yung presyo ngayon ay nasa 299,500 at may down payment siya na 97,000 at yung monthly for 3 years 10,513. So malaki po yung down payment nito at malaki din po talaga yung presyo, nasa 299,000. So di ba napaka-pricey na talaga sa forma ng X-Max na to, sobrang pricey niya. So depende sa inyo mga megs kung trade nyo yung 2022 or 2023. Kung gusto nyo mga upgrade talaga, dito kayo kay 2023. Pero kung gusto mo na parang maangas pa rin yan, na ano yun, na ma-format talaga, kaya 2022 ka. Habang nilalabas pa nilang motor na ito,
bumili na kayo mga amigo. So ako, bibili na ako ng X-Max kapag nabenta na po yung ating PCX 160. Maraming salamat sa Yamaha Rainless Dawis dahil pinayagan niyo po ako na mag-vlog dito sa inyong branch, at shoutout din po kay Motorans Vlog. So meron po siyang FB page, so check nyo po yung kanyang channel. So yung mga amigo, no, sana po natulungan nyo kayo na makahanap ng motor nyo for the day. Ang dami na po mga motor dito, may mga Sniper, Mio I-125, Maker, Aerox, NMAX, mga MT-03. So ito, may mga fast show dito mga amigo. So on trip nyo, punta lang kayo dito mga amigo. So yung mga amigo, thank you and God bless. Adios.